Kasi ho yung libro mga bossing, ano po yung title, The Kingmaker. Ano po, kung iaanalisa po natin mga kababayan, tagahubog ng hari o kung tatagalugin nating maigi mga bossing. Kumbaga dito pa lang, front page pa lang ng libro ni Vic Rodriguez, eh, parang gusto nang sabihin na, "Ako ang humubog diyan, eh, sa pangulo ngayon. Tapos eto na ako ngayon." Ebak-ebak na ako o tae-tae na ako ngayon, hindi na ako kilala ngayon. At yung kinapapalooban po nung libro mga kababayan, base nga po doon sa isang vlog natin, nabanggit natin na, eh, yung mga nasa loob nung vlog na yun, nung nasa loob ng mga libro na yun, halos ibinlog na po lahat ni Maharlika, mga bossing. 'Di ho ba, hindi man namin natapos yung pagbabasa po, pero parang wala akong nakita about doon sa ano, issue ng ano, nung asukal, mga kababayan. 'Di ba po kung matatandaan ho ninyo, mga bossing, kung matatandaan ho ninyo mga kababayan, pagkapanalo ni PBBM, eto lumabas na yung mga issue na benta daw ng posisyon. Narinig ho natin 'yan mga boss, hindi naman po sa'tin nanggaling 'yan, eh. Lumabas yung mga issue, lumabas yung mga ganyan na 100 million kada posisyon. Na kumbaga nagpapabayad daw, ano po, di umano, mga kababayan. So tayo, hindi tayo 100% naniniwala diyan unless talagang mapatunayan ho, mga bossing. Kumbaga hindi guilty diyan si Vic Rodriguez, mga kababayan. Pero ang sa'tin lang, ang sinasabi lang naman natin dito, eh, kagaya din ho ng paniniwala ng ibang mga Pilipino na ano, kung walang usok, walang apoy, tama ba? Gano'n, 'di ba? Kung walang mga naririnig na mga ganiyang mga tsismis-tsismis, eh, posible wala ding ganyan. Pero kung merong mga naririnig o mga nakapagsasabi, eh, baka puwede. Ano ho, mga bossing. So, nandoon sa punto na kumbaga parang ngayon eto na ako, wala na ako, etsapuwera na ako. Eh, samantalang sa front page nakasulat, "The Kingmaker." Ako ang humubog diyan. So, ibig sabihin 'no, ako ang dahilan ng pagkakapanalo niyan, mga kababayan. Oh, wait lang, saglit lang, mga bossing. Unang-una, mga loyalista, simulat sa poll, nanalo, ilang beses nanalo ang dating Pangulong, Marcos Sr., nandiyan ang mga loyalista. 3 beses, mga kababayan, nandiyan. Ipinadala papunta sa Hawaii ang mga loyalista na iwan sa Pilipinas, nanatiling mga loyalista po, mga bossing. Hanggang ngayon po, mga kababayan, ang mga loyalista ay nakasuporta po sa anak ng dating Pangulong Marcos Sr. So yun po, ibig sabihin mga bossing, hindi na kailangan 'no, ng isang Vic Rodriguez para sabihin dito sa mga loyalista na 'to na, "Oh, ganito, ganyan, ganito si PBBM." So sila pa lang po mga kababayan, simulat sa pool alam na nila kung sino iboboto. Kapagka umabot tayo sa punto na si PBBM o si BBM na ang tatakbo, alam na namin 'yan, 'di ho ba? Alam na namin 'yan, oh. Ngayon po ang mga sumusuporta sa ating pangulo ngayon mga kababayan, oh, hindi mo pa din po puwedeng sabihin na si Vic Rodriguez ang dahilan kung bakit nanalo o hindi mo puwedeng sabihin na si Vic Rodriguez ang, "Ako humubog diyan, eh, kay PBBM, eh." Ano po, hindi pa din po puwedeng sabihin 'yun. Dahil tayo meron tayong mga sariling mga research, meron tayong mga sariling mga desisyon, 'no? Kahit na sabihin pa ni Vic Rodriguez ganito, ganyan, eh, ano ba ginawa ni Vic Rodriguez nun? Sumalag doon sa mga ikinakaso o sumalag si Vic Rodriguez doon sa mga ano, binibintang kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero napakadali lang po niyan mga bossing. Kung ano yung totoo, yun pa din po ang lalabas. Ano, hindi naman po nila napatunayan mga kababayan, 'di ba? Dahil yun ho yung totoo.
Sabi ni Archie Beroya, Desert Rider, may pinakapuno dito na nag-organize ng Pogo at yun ang dapat malaman ng Pilipino. Oh, kailan ho ba pumasok yung Pogo na yan kasi 2016. Ang alam ng mga Marcos sa Paway sila dadalhin, hindi sa Hawaii. Niloko ang mga Marcos. Kaya ho ako nalalabuan, eh, siguro siyempre, eh, libro ko naman ito, eh, akin naman ito, eh. Kung ano yung kuwento ko, yun ang masusunod dito, mga kababayan. Pero ang nakikita ko ho dito, mga bossing, etong palibro-libro ni Vic Rodriguez, kumbaga parang dinadaan sa libro, eto, idadaan sa libro, ano, para sirain ang first lady ho, mga kababayan. Lahat ho yan kontra. Gusto niyang pagmukhain, mga kababayan, na itong mga nakaupo na ito, hindi si PBBM ang nagpapatakbo diyan. Itong pagkakaupo nila na ito, si First Lady ang kumokontrol sa Pilipinas. Si First Lady ang ganito, ang may dahilan. Si First Lady ay, nakikialam doon sa mga, ano tawag diyan, doon sa mga kagaya nung mga, PCSO, yung mga gumagawa ng pera para sa gobyerno, mga kababayan. Kaya lang, kailangan po ba natin mag-aksaya ng pera para bumili diyan? Para bumili ng libro ni Vic Rodriguez? Yung sa siguro yung talagang gusto niyong mabasa ng aktuwal kung ano yung sinasabi niya dun. Pero para po sa akin, ang tip ko sa inyo, panoorin niyo lahat ng vlog ni Maharlika, mga kababayan. Kung ano po yung mga vlog ni Maharlika, yun lang din po yung nakasulat doon sa libro, mga bossing. Yun lang din po yung nakasulat. Pinagtutugma namin, vlog ni Maharlika, iniisa-isa namin, "Oh, eto." Tapos yung binabasang sa libro, "Oh, eto." Tugma! Kaya nga ho, eh, nagtatanong pa ba tayo? Maputing ahas, mga bossing, maputing ahas. Oh, nagtatanong tayo, sino kaya yung puting ahas na yun? Ano? Yun pala dapat ang ginamit na pangalan o ang ginamit na word ni Maharlika, maputing ahas, mga kababayan. Bakit kaya naman ahas ang ginamit ni ano, ni Maharlika dun, mga bossing? Ano? Sabi ni Lumaki sa Farms, "Sayang ₱600, haha, nagpalugaw na lang tayo marami pa ang mabubusog." Oh, kasi kung pagtutugmain mo ho yung libro at yung vlog ni Maharlika, mga kababayan, iisipin mo, hindi kaya si Vic Rodriguez yung sinasabing puting ahas? Eh, baka siguro, hindi ganito na lang Vic, ang iaano ko na lang sa'yo, puting ahas kasi total maputi ka naman, eh, 'no? Oh, tapos total ahas ka naman ahas ka naman doon sa administrasyon, oh, 'di puting ahas. Hindi kaya yun yung iniisip ni Maharlika? Loko din 'to si Maharlika, ilalaglag pa si Vic Rodriguez, sasabihan pang, maputing ahas o puting ahas po, ano? Kasi bakit tayo umaabot sa punto na si Vic Rodriguez yung napapasok sa isip natin para sabihin na siya yung puting ahas? Dahil nga ho nagtutugma, ano ho, dahil ho tugmang-tugma yung libro at yung vlog ni Maharlika. So sabi ko, malamang isinulat lang, inilagay lang sa libro talaga, pero yun na yun mismo, 'no? Parehas na parehas kagaya na lang ng, um, yun ho, kagaya na lang po mga kababayan nito, eto papakita ko ho sa inyo. Yung sa libro, ano ba yung nakasulat dun? Eto mga kababayan, stop muna natin 'tong screen na 'to. Meron ditong naipakita, wait, may naipakita dito sa libro, 'no, na si Lisa daw po, ayan.
Saan diyan? Yung mga ayan. She wanted her own recommendation appointed on sensitive position in the government such as Bureau of Custom, PAGCOR, BIR, and PCSO. Eh, 'di ba po yung mga kababayan nung mga nakaraang mga buwan, binibira ni Maharlika si Mel Rodriguez, si Mel Robles at ang First Lady Lisa Marcos. Oh, baka siguro, eto ganyan. Gusto ng First Lady na hawakan yung mga money generate na ano, na mga bureau. Oh, ni-relate ni Maharlika. Oh, Mel Robles, binati ng First Lady si Mel Robles. Happy birthday, Mel Robles. Sama-sama tayong maging milyonaryo. Ayun, kinonect na nila. Connect-connect na po. 'Di ho ba? Eto, bina-vlog din ni Maharlika 'to. Oh, Lisa hold palace meeting. Kay Maharlika ang style naman po mga bossing, kumbaga si Lisa Marcos ang nagpapatakbo ng ating bansa. Si Lisa Marcos ang ganito, bla, 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 oh. Yan din ho, 'di ba? Oh, hindi ko raw sinusunod ang first lady. Tsaka yung siguro nandito din ho sa libro na ito mga kababayan yung pag-aaway, yung nagbabatuhan daw ng mga kung ano-ano. Wala namang ebidensya, wala namang naipakitang, totoo talaga yan, eto yung ano diyan, oh, eto yung ebidensya namin, eto yung video, binato ni pangulo ang first lady o binato ng first lady ang ating pangulo, gano'n. BMB Emotera, shoutout po sa inyo. Gian Gabe Acosta, shoutout po, watching from Tel Aviv, Israel. Ayan, ingat po kayo diyan. Sabi ni Spicy Coffee, puting ahas, si BR. Valentina, si Maharlika, pare-parehong ulupong.